Ang nakaraan. Makikita natin yung babaeng gustong halikan ang pogi nating bida. Makikita natin ang tindahan kung saan doon nagtatrabaho ang ating matabang bida. Habang siya ay tinuturuan kung ano ang mga gagawin at sasabihin sa kanyang customer. Nang matapos ang school ng ating bida may nakita siyang nakapaskil na kumukuha ng tutulong na magbibenta sa tindahan. Makikita natin sa loob ng tindahan ang boss. Habang napalingon sa pintuan makikita natin ang bida nating pogi, napasabi ang boss na swerte kaya kahit hindi pa nagsasalita ang ating bida tanggap agad siya. Ngunit sabi ng ating bida hindi siya ang mag-apply ng trabaho. Walang iba kundi yung kanyang kaibigan. Makikita natin na pupunta na ng tindahan ang mataba nating bida para mag-apply ng trabaho. Kaya naman dismayado yung boss at sabi pa nito ikaw ba talaga ang kaibigan ng poging lalaking iyon? Ngunit nagpakitang gilas ang ating bida na pinagtaturo yung mga produkto at alam niya kung ano ang mga pangalan nito kaya namangha yung boss sa kanya. Kaya natanggap na ang bida natin kaya nagsimula na siya kaagad. Ngunit sabi ng may-ari papuntahin mo yung kaibigan mo sa susunod. Ngunit sabi sa isip ng ating bida mayroon akong dalawang katawan. Kaya sa umaga mag-aaral yung pogi kong katawan. Sa gabi naman itong mataba kong katawan ang magtatrabaho. Nang may pumasok nga na customer ng ating bida ngunit ito pala yung mga tatlong itlog na bully. Kaya yung isa napatingin sa bida natin ng masama at sinabi na bibili ng sigarilyo kaya, hinanapan sila ng ID ng ating bida, kaya napatingin yung dalawa sa bida natin. At nagbigay nga ng ID yung isa pero ang layo sa mukha niya kaya sinabi na lang niya na ito yung luma niyang ID. Nang bumukas nga yung pinto ng tindahan at si Zach Lee pala yung pumasok. Nang nakita niya yung bida nating mataba nakilala niya agad na ito pala yung binogbog niya sa daan. At napatingin nga yung tatlong itlog kay Zach Lee habang naglabas ito ng alak. At ang bida natin ang magbabayad nito. Ngunit narinig nga ni Zach Lee na pinag-uusapan yung kanyang girlfriend na nagkagusto sa bagong transfer na student. Kaya nga galit na naman ito at tinawag ang bida natin para suntukan ito kaya sapol na naman sa mukha ang ating bida. Nang sa labas nga ng tindahan makikita natin yung bida na madaming bukol sa mukha at pinahubad para kunan ng litrato. Nang sa may basurahan nga makikita natin ang bida natin na may kausap sa cellphone yung pala ang kanyang ina ang kausap niya. Makikita nga sa mukha ng ina ng ating bida ang saya dahil nakausap na naman niya ang kanyang anak. Nagkamustahan nga ang mga ito at makikita natin sa tabi ng ina ng ating bida na may mga carton para ito yung kanyang ibenta. Wow kaya super proud tayo sa ating mga nanay. Kinaumagahan gumising na ang pogi nating bida at yung mataba namang katawan niya ang nakatulog at makikita ang mga black eye nito. Habang gising na ang ating bida ramdam niya ang punong-puno ng enerhiya ang pogi niyang katawan napasabi pa siya sa isip niya mukhang kayang kong lumipad. Nang nasa school na ang ating bida makikita natin yung mga babae na sobrang gulat nang makita nila ang poging hanggang langit ng ating bida. Nang papasok na ng room ang ating bida nakita niya yung mga kaklase niya na pinag-uusapan yung mataba niyang katawan na nakahubad at ipinapakita ito kay Zach Lee sa cellphone. Kaya naman hindi na nga mapigilan ng ating bida ang kanyang galit. Habang pinupuli si Zach Lee ng kanyang mga kasama na sobrang bilis nito sumuntok na yung ginawa niya sa katawan ng mataba nating bida ay parang panood ito sa pelikula. Dahil nga isa itong boksingero nung nasa elementary school pa lang siya. Nang may lumapit nga na babae sa ating bida at tinanong sa kanya kung may girlfriend na ba ito. Ngunit hindi makasagot ang ating bida. At yung isa naman na babae nagulat ito dahil sa pagtanong ng ibang babae sa ating bida. Sabi pa nito sakin lang daw ang ating bida at wala nang iba pa. At makikita natin si Jay na nakikinig lang sa gilid. At pinag-uusapan nga ng mga itlog yung isang katawan ng ating bida na mataba at dinamay pa yung kanyang ina. Habang sinasabi pa nila ito mukhang natutuwa pa sila. Nagalit na nga ang bida pinapaalis nito yung tatlong itlog. Kaya nagulat yung mga kaklase ng ating bida pati na din si Jay. Ngunit iba naman sa pag-inig ni Zach Lee ang sinabi ng ating bida para sa kanya nagmamayabang na naman ito sa kanyang mira. Kaya sinipa niya yung kanilang lamisa. At hinamon ang ating bida na tumayo at sila ay maglaban. Kaya binalita agad sa school ng ating bida na may kalaban si Zach Lee. Kaya madami agad nanood nito, habang si Zach Lee ay nakahanda na para makipaglaban sa ating bida.
Kaya naman namangha na lang yung mga babae sa kanya. At tumayo na rin ang bida natin para makipaglaban. Nasabi na lang ni Zack Lee na mahina ang ating bida dahil hindi maganda ang style ng pagtayo nito. Ngunit nabigla si Zack Lee dahil pinigilan yung kamay niya ni Jay. Nasabi pa niya sa isip niya na una pa lang na nangyari na nakialam si Jay. Ngunit puwersa lang ito ni Zack Lee upang tanggalin. At binanata na ang ating bida ng straight punch. Habang lumalapit sa mukha ng ating bida yung kamao. Naisip niya sa mataba niyang katawan na palaging tinatamaan yung kanyang mukha at hindi siya nakakaiwas. Ngunit ngayon nakikita niya ng malinaw yung kamao kaya walang kahirap-hirap niya itong naiiwasan. Kaya nagulat ang ating bida pati na rin yung mga nakasaksi sa nangyari. Bumalik tayo sa nakaraan ni Zack Lee, palagi itong nakikipagsantukan. Kaya naging isa itong boksingero. Habang siya nga ay nakatayo at may nagtatanong kung siya ba si Zack Lee. At mukhang balak bugbugin si Zack Lee ngunit sila ang mga natamba at madaming black eye sa mukha. Bumalik tayo sa nangyaring santukan ng ating bida, walang hirap niyang naiiwasan lahat ng suntok ni Zack Lee. Kaya napaisip na lang ang kalaban ng ating bida na mukhang madaming karanasan ang ating bida sa laban. Kaya nasa isip niya na nanunood yung kanyang mira. Nagpakawala ito ng right hook at sa isip ng ating bida hindi niya ito kayang maiwasan. Ngunit ganun wala namang kahirap-hirap niya itong sinangga ng kanyang kamay. Kaya gulat na naman yung mga nakasaksi nito pati na din yung kalaban ng ating bida kaya napasabi na lang ito na mukhang hindi bakla ang ating bida. Ngunit sa isip ng ating bida muntikan na yun. Nang nakita sa isip ng ating bida ang kanyang ina na dinadamay sa pangbubuli at pumasok sa isip niya kung paano siya sinuntok ni Logan Lee. Kaya nagpakawala din ito ng tulad sa ginawa sa kanya ni Logan Lee na blow liver punch. Kaya napaangat ito sa lakas ng suntok ng ating bida. Pati din yung mga nanood labas mata ang gulat sa nangyari. Kaya napaluhod si Zack Lee habang lumalabas yung laway sa bunganga. Yung bida naman natin nakatayo lang na nagpapaangas sa mga kumakalaban sa kanya. Kaya madaming nagsasabi sa ating bida na lalaki ka Daniel Park, hindi ka bakla, kaya gulat ito habang nakatingin sa mga kaklase niya. Habang si Zack Lee naman lumingon kay Mira para sabihin na huwag tumingin dahil ang pangit ng kanyang kalagayan. Sa loob naman ng banyo habang umiihi si Jay narinig niya yung usapan ng tatlong itlog na maghiganti sa ating bida. Makikita natin sa ibang department ng school ng ating bida. Makikita natin yung isang lalaking naka-eyeglass ng black na ang pangalan ay Vin Jen. Habang nakikinig sa mga pinagsasabing balita sa kanya. Sa architecture department naman makikita natin yung lalaking umiiyak na ang pangalan ay Vasco. Habang tumatakbo naman yung lalaki na ang pangalan ay Jiwoo. Nakasalubong niya si Jay, na sa pagpasok niya sa banyo makikita natin yung tatlong itlog na bugbog ito kaya hindi na tuloy sila makapaghiganti sa ating bida dahil si Jay na ang nagpatomba sa kanila. Nang makauwi na ng bahay ang ating bida, nakagising na yung mataba niyang katawan at yung poging katawan naman ng ating bida ang natutulog. Sa isip ng ating bida na sa wakas nakapaghiganti na din siya. Makikita natin sa tindahan na pinapasukan ng ating bida. Sa loob may mga customer ito at isa din dito si Vasco at yung pulubi. Sa isip pa ng ating bida kailangan kong magbawas ng timbang, kaya naman gumalaw-galaw nga ito habang sinusubukan mag-push up ngunit hindi niya na maangat ang kanyang katawan. Habang may nakakitang magandang babae sa kanya at nakita ito ng ating bida sabi pa niya sa isip niya na mukhang insekto lang ang tingin nito sa akin. Ngunit mali ang nasa isip niya, mabait pala ito at humingi ng patawad dahil naisturbo ang bida natin habang nagbabawas ng timbang. Kaya naman napaluhan na lang ang ating bida habang namumula ang mukha habang sabi pa niya maganda ang gabi ko ngayon. Ngunit makikita natin yung tatlong itlog at nagsama pa ng pang-apat na itlog habang naglalakad ang mga ito. Habang tinitignan ng isa yung cellphone niya na makikita yung litrato ni Jiwoo kaya tinawagan niya ito habang nakatulog si Jiwoo bigla itong nagising dahil sa nagring ang cellphone ito. Kaya sinagot niya nang mapagtanto niya ito pala yung tatlong itlog na pinaglilingkuran niya. Kaya agad siyang lumabas ng bahay para puntahan yung boss niya na mga itlog. Nang makarating na si Jiwoo agad nila itong inutusan na bumili ng charger dahil lowbat na daw yung cellphone niya. Ngunit ayaw niya sana itong sundin pero tinatakot siya na i-post yung hubad niyang litrato.
Kaya wala itong magawa, agad na pumunta sa tindahan ng ating bida ngunit nang makita ni Jiwoo ang ating bida siya ang napatawa dahil magkaparihas sila ng laki. Nang makita na ni Jiwoo yung charger agad niya na itong itinago. Nang makita ito ng bida natin agad siyang sumigaw habang palabas ng pinto si Jiwoo sabi pa nito na babayadan ko din ito kaagad ngunit hindi niya nakita yung kanyang daan kaya nadapa ito at agad na tinulungan ng ating bida. Napasabi pa ito sobrang bait ng ating bida. Ngunit nang dumating na yung mga apat na itlog habang tinitignan silang dalawa sabi pa ng isa maglaban kayo. Habang makikita natin si Vasco na nakikinig sa headset. Ngunit sabi ng mga ito kung maglaban kayo delete ko yung picture nyo. Kaya agad na sumugod si Jiwoo upang suntukin ang ating bida at napadip insa din ang ating bida upang hindi masaktan. Nang biglang nagulat yung isang itlog nang makita niya na dumating si Vasco. Habang nakatingin ang mga itlog kay Vasco mukhang gusto pa ng isa yung pormahan ni Vasco. Gulat din ang ating bida nang makita niya si Vasco. Nang biglang sinakal ni Vasco yung itlog napaangat ito sa lakas ni Vasco boy natin. Nang umaga na nga at nakikita ng dalawa na umiiyak si Vasco boy habang kinakausap sila. Nang sa school na ng ating bida makikita natin si Jinwoo na madaming dalang pagkain upang ibigay sa mga itlog na boss nito. Nang napalingon nga siya tinatawag pala siya ng pogi nating bida upang maging kasama sa pagkain. Habang gulat na gulat din si Jiwoo sa ginagawa ng ating bida. Sa cafeteria, makikita natin yung tropa ni Zack Lee pati din sila ay nagulat sa ginagawa ng ating bida. Tulala nga si Jiwoo habang kinakausap ng ating bida at sabi pa nito na gusto niyang maging kaibigan siya. Habang si Zack Lee ay inis na inis din. Nang may biglang nagsabi na sila Vinjin pala ang mga ito sabi pa ng isa may pogi kaya tanggalin mo yung sunglass mo. Ang sabi naman ni Vinjin, yan ba yung pogi na nagpabagsak kay Zack Lee na mukhang nag-iinis ito? Sabi naman ni Zack Lee bakit hindi natin subukang maglaban? Nang bigla na lang nagbigay ng kamao si Zack Lee kay Vinjin. Sabi pa ni Vinjin mukhang mabilis nga yung kamao nito. Nang napansin naman ni Zack Lee yung kamay ni Vinjin sa tagiliran niya. Napatingin na lang yung ating bida sa ginagawa nung dalawa. Nang biglang ang pumasok si Vasco sa cafeteria at tinawag naman ito ng ating bida at kinamusta. At hindi nga siya kilala ni Vasco dahil yung matabang katawan lang yung kilala ni Vasco kaya nagpaliwanag nga yung kasama ni Vasco na yung ating bida daw yung naghahanap ng laban. Kaya naman tinignan siya ni Vasco at lumapit sa kanya habang tuwang-tuwa ang ating bida. Bigla naman siyang hinawakan ni Vasco sa kanyang balikat kaya nagulat nga ang bida natin, habang mas nilakasan pa ni Vasco ang pagkahawak. Nagulat din yung iba sabi pa ni Zack Lee sa ating bida malakas nga pero tanga naman. Nang nagulat din yung kasama ni Vasco sa ginawa niya sa ating bida. Habang nasasaktan nahihirapan din si Vasco nang hinawakan nga ng bida natin yung kamay ni Vasco. Sobrang nagulat nga si Vasco dito at walang kahirap-hirap na inangat ng ating bida yung sobrang lakas na kamay ni Vasco. Sobrang nagulat nga din yung mga nakasaksi nito pati na din si Vanjin ngunit. Napangiti lang si Zack Lee. Habang si Vasco naman napasabi hindi lang mabilis itong ating bida malakas din pala. Abangan! Huwag po nating kalimutang mag-like at pindutin ang ating subscribe button.